Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ligtas na mula sa bingit ng kamatayan ng OFW na si Mary Jane Veloso. Pagkatapos ng mahigit isang dekada sa death row ng Indonesia. Inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na makakauwi na si Veloso sa Pilipinas. Bagay na labis na ipinagpasalamat ng kanyang pamilya. Pero hindi sa bahay ang diretsyo sa pagbabalik bansa ni Mary Jane, kundi sa kulungan pa rin. At nakatutok si Ivan Mayrina. Makalipas ang 14 na taon na pagkakakulong, uuwi na si Mary Jane Veloso, ang OFW na nasa death row sa Indonesia. Yan ang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos kaninang umaga. Sabi ng Pangulo sa kanyang Facebook account, bunga yan na mahigit isang dekadang pakikipag-usap sa pamahalaan ng Indonesia. Nagpasalamat din ang Pangulo sa bagong Pangulo ng Indonesia na si Prabowo Subianto. There must be a reason for the President to be this confident. If you mean may written agreement, wala pa yung sagot. Pero sila mismo ang unang pumunta sa atin to talk about this. So we're extremely confident it will happen. And certainly our President must be privy of information which would explain his confidence. Matatanda ang nahatulan ng kamatayan si Mary Jane matapos kasuhan dahil sa mahigit 2 kilo ng heroin na nadiskubre sa kanyang bagahe pagdating sa Yogyakarta Airport noong 2010. Pero sabi noon ni Mary Jane, niloko siya ng kanyang mga recruiter na dalhin ang naturang bagahe na hindi raw niya alam na naglalaman pala ng droga. Ang balitang mapapauwi na sa Pilipinas si Mary Jane, labis na ikinagalak ng kanyang pamilya sa Nueva Ecija, lalo't mga paslit lang ang kanyang mga anak nung huli niyang kapiling ang mga ito. Ito na po ang pinakamasaya sa buhay namin, buong pamilya. Lalo-lalo na po yung mga anak niya. Sa tagal ng panahon, ngayon, ito na po, parang pinakinggan ng Diyos sa aming panalangin. Ang kanyang himala, dumating na po. Sana nga po, tuluyan na po makauwi si Mary Jane, huwag na po sana yung makulong pa. Ang hiling ko po sa gobyerno natin, sana po, kung makauwi si Mary Jane, diretso na po sa bahay namin. Pero ang sinasabing pag-uwi sa Pilipinas, hindi sa kanilang tahanan sa Nueva Ecija, kundi sa piitan, natutukuyin pa ng pamahalaan. Sa ilalim kasi ng Prison Transfer Agreement, ililipat lamang ang physical na kustodiya sa isang bilanggo papunta sa Pilipinas. Pero ang legal custody, nasa Indonesia pa rin. Ang Correctional Institute for Women sa Mandaluyong ang isa sa mga itinitignan pwedeng pagdalahan kay Mary Jane. Makulong man, ligtas na si Mary Jane mula sa bitay dahil batid naman ng Indonesia na walang death penalty sa Pilipinas. Pagdating ho niya dito, she will be serving the sentence that was meted in Indonesia. So itutuloy lang po niya yung sentensya niya. And I think it's worth emphasizing also that the most important aspect of this all is the difference in our laws. No? There, they allowed the death penalty. Dito ho, alam naman ho natin lahat na abolished po. So wala ho tayong death sentence dito. Pero ang mga abogado ni Mary Jane may gusto mangyari. Tulak natin ay absolute clemency, which even the coordinating ministry of Indonesia expressly stated that it's now going to be the responsibility of the Philippine authorities whether or not to grant clemency. Bukod kay Mary Jane, may 59 na Pilipino sa buong mundo na naaharap sa parusang bitay batay sa datos ng DFA. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Balikan po natin ang kaso ni Mary Jane Veloso. Ang laban para mailigtas sa sentensyang kamatayan si Veloso inabot ng 3 administrasyon. Balikan po natin ang makailang ulit na apela ng Pilipinas sa Indonesia at kung paano humantong sa isang kasunduan ang dalawang bansa matapos ang 14 na taon sa pagtutok ni JP Soriano. 14 na taon at 3 administrasyon, ganyan katagal inilaban ng Pilipinas ang kababayan nating si Mary Jane Veloso na hinatulan ng parusang kamatayan sa Indonesia dahil sa iligal na droga. Trabaho sa Indonesia ang pangako ng recruiter ni Mary Jane nang lumipad siya pa Indonesia noong April 2010. Pero lingid daw sa kanyang kaalaman ang maletang pinabitbit umano sa kanya ng mga Pilipinong recruiter. May lamang mahigit 2 kilong heroin na nadiskubre pagdating niya sa Yogyakarta Airport. 6 na buwan matapos niyan, hinatulang guilty sa kasong drug trafficking si Veloso na sinintensyahan ng kamatayan. Kami po ay natatakot
Nagbuhat nung nakulong po yung anak ko dahil yung nag-recruit sa kanya, tinatakot po kami. International na syndicate daw po sila. Baka raw kami isa-isain o yung anak namin napapatayin nila sa Indonesia. Matapos ang maraming mga apela, April 2015, nang mapabilang si Veloso sa 10 convict na itinakdang bitayin ng Indonesia. Pero hindi ito natuloy matapos tawagan ni Noy Pangulong Noynoy Aquino ang Indonesian Foreign Ministry. Kasunod yan ang pagsuko sa pulisya ng recruiter ni Veloso na si Cristina Serio. Sabi noon ni Aquino, gagawing state witness si Veloso laban sa sindikatong nag-recruit sa kanya. That the Indonesian government understand the implementation of the death sentence on our kababayan Mary Jane Veloso. Sa pagpasok ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang naging posisyon ng Pilipinas gawin kung ano ang naaayon sa batas ng Indonesia. He said, follow your own laws. I will not interfere. Pinayagan naman ng Indonesia na makapagbigay ng testimonya si Veloso laban kay Serio at sa isa pa niyang recruiter na si Julius Lacanilao. Hanggang nitong September 2022, sa pag-upo ni Pangulong Bongbong Marcos, muling umapela ang pamilya ni Veloso na hilingin kay Widodo ang executive clemency. Pero natapos ang termino ni Widodo nang hindi nare-resolba ang kaso ni Mary Jane. Pagpasok ng pamunuan ng bagong Indonesian president na si Prabowo Subianto, tila nagbago ang ihip ng hangin. Si Prabowo, personal na nagtungo sa Pilipinas para personal na bisitahin si Marcos noong Setyembre bago ang kanyang inaugurasyon. At sa kanyang panunumpa bilang Pangulo nito lang Oktubre, kasama sa mga bisita si Pangulong Marcos. Sabi ng DFA, meron ding bagong ipatutupad na batas ang Indonesia. Indonesia is formulating a policy of transfer of persons, of foreign persons to their host countries. Indonesia itself has a law which will take effect in 2026 about what in effect would be, if not necessarily the abolition of the death penalty, but some sort of informal non-implementation of the death penalty. The new administration of President Prabowo wants to open a new chapter in its relations with foreign countries, including the Philippines. Sa naging kasunduan para mapauwi si Mary Jane, giit ng DFA, wala umanong kapalit na hiningi ang Indonesia sa Pilipinas. The Indonesians have not requested any payback, any quid pro quo for this. May I clarify? This is not in return for anything. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Ikinabahala ng Department of Health ang pagdami ng mga menor de edad sa Pilipinas na maagang nabubuntis. Isa sa mga nakikitang dahilan, ang exposure ng mga bata sa internet. Nakatutok si Oscar Oida. Nakakaalarma na daw ang sitwasyon ng child pregnancy sa bansa. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, sa kada 100,000 na 15 anyo sa bansa, 59 sa kanila nagbubuntis na, batay sa datos ng Department of Health nitong 2022. Mas marami yan kumpara sa 44 kada 100,000 noong 2021. Child pregnancy pa naman ang isa sa mga nangungunang dahilan sa pagkamatay ng isang nagbubuntis sa bansa. Kasi hindi sila nagpapa-prenatal. Sila ang high risk for what we call eclampsia and pre-eclampsia and hemorrhage at childbirth. So kung ma-control natin yan, we will actually be able to decrease maternal mortality. Ilan umano daw sa mga nakikitang factor ni Herbosa sa child pregnancy ay ang exposure ng mga bata sa internet. What we've discovered is yung internet has a big influence on sexual behavior of our teens. And then there's peer pressure. Then the socioeconomic classes. Many in the lower socioeconomic class, ang gusto ng iba makapag-asawa, makatakas sa poverty ng kanilang family. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na raw sila sa Department of Education para mapalakas ang edukasyon sa family planning at responsible parenthood. I've actually met with Secretary Sani Angara. Ito ang isa sa unang pinag-usapan namin, yung how to be able to help stop the
rise in may kakabit din tong childhood pregnancy ang ating HIV among children because we're getting HIV cases at 15 years old. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Lumabas sa pagdinig sa Kamara na sumulat ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte sa Commission on Audit na huwag sundin ang sabina ng Kamara na nagpapasumite ng mga audit report nito tungkol sa confidential funds ng OVP. Natuon din ang pagdinig sa dalawa pang kahina-hinalang mga umanong acknowledgement receipt na isinumite ng OVP at ng DepEd. Nakatutok si Marisol Abduraman. No-show pa rin si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Accountability na nag-iimbestiga kung paano ginastos ang confidential at intelligence fund ng kanyang tanggapan. Ang dumalo ngayong araw, ang pinasabina ng komite na si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ni Duterte. Pero ayon sa kanya, tagapamahala lamang siya ng pagpapatupad ng socio-economic projects ng BICE at wala umano siyang alam tungkol sa paggamit, disbursement at liquidation ng confidential funds. I am purely handling, as I mentioned, operational concerns. There are areas, for example, that I am not privy to. One of which is the matter of confidential expenses. Although I would wish to answer really respectfully as regards the matter of the confidential expenses, it is something that I have not really been privy to from the very beginning. Lumabas sa pagdinig na sinulatan ni Lopez ang Commission on Audit para sabihan itong huwag sundin ang sabina ng Kamara na nagpapasumiti ng mga audit report nito tungkol sa confidential funds ng OVP. Sabi niya, alam daw ito ni Vice President Sara Duterte. That letter does not in any way seek to undermine the power of Congress. It is simply a request to the Commission of Audit, given that there is still an ongoing audit investigation. That's why we requested that since hindi pa naman po natatapos yung audit, hindi naman po din tama na ibibigay na muna yung ganung documents. But Attorney Lopez, that is not a call for you to make. Right? Your Honor, it was precisely because you are the agency that is being investigated. You're asking another agency not to cooperate with Congress when an ongoing investigation is happening. Hinihingan namin ng pahayag tungkol dito ang BICE. Matapos naman pagdudahan ng komite ang mga acknowledgement receipts na pirmado ng isang Mary Grace Piatos, natuon ang pansin sa dalawa pang kahina-hinala umanong acknowledgement receipts na isinumite ng Office of the Vice President at ng Department of Education bilang patunay na natanggap umano ng nakalagda ang ibinayad na pera. Parehong pirmado ng isang Coco Villamin pero magkaiba ang lagda. On the left side, with black ink, that's from the OVP. On the other side is from DepEd. Okay, pakibasa po yan, yung pangalan din po dyan sa DepEd. Parang parehas po, Mr. Chair. Parehas po, no? Yes, Mr. Chair. It's very obvious, Mr. Chair, na hindi lang po si Mary Grace Piatos ang nakita po nating questionable. Nakikita din po natin na may mga acknowledgement receipts, Mr. Chair, na pare-pareho yung pangalan, na magkakaiba yung date, na magkakaiba yung kanilang pirma, Mr. Chair. Hindi dumalo sa pagdinig ngayong araw si Vice President Sara Duterte na dati nang nagsabing nasasayang lang ang kanyang oras dahil hindi naman daw siya tinanong nang huli siyang dumalo rito. Dati nang sinabi ng BICE na walang maling paggamit sa kanyang confidential fund. Wala pa rin sa pagdinig ang apat na opisyal ng OVP na sina Assistant Chief of Staff and Bids and Awards Committee Chair Lemuel Ortonio, Special Disbursing Officer Gina Acosta, dating DepEd Assistant Secretary Sunshine Cherry Fajarda at SDO Edward Fajarda. Lahat sila nasa official travel kaya hindi raw sila makakadalo sa pagdinig. Sabi ng mga mambabatas, nananadya ang mga ito na iwasan ang pagdinig ng komite. Ang hindi po pagdalo sa mga committee hearing ng Kongreso ay pwede pong makasuhan ng kriminal. Dahil ito po ay tinatalaga ng batas na ang pagpunta dito ay mandatory para sa mga public officials. Pero sabi ng komite, hindi nila tinanong ang BICE ng dumalo ito dahil hindi naman daw siya under oath. Makailang beses din daw nilang inbitahan ang Vice President.
Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Lumabas sa pagdinig sa Kamara na sumulat ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte sa Commission on Audit na huwag sundin ang sabpina ng Kamara na nagpapasumite ng mga audit report nito tungkol sa confidential funds ng OVP. Natuon din ang pagdinig sa dalawa pang kahina-hinalang mga umanong acknowledgement receipt na isinumite ng OVP at ng DepEd. Nakatutok si Marisol Abduraman. No-show pa rin si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Accountability na nag-iimbestiga kung paano ginastos ang confidential at intelligence fund ng kanyang tanggapan. Ang dumalo ngayong araw, ang pinasabpina ng komite na si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ni Duterte. Pero ayon sa kanya, tagapamahala lamang siya ng pagpapatupad ng socio-economic projects ng BICE at wala umano siyang alam tungkol sa paggamit, disbursement at liquidation ng confidential funds. I am purely handling, as I mentioned, operational concerns. There are areas, for example, that I am not privy to. One of which is the matter of confidential expenses. Although I would wish to answer really respectfully as regards the matter of the confidential expenses, it is something that I have not really been privy to from the very beginning. Lumabas sa pagdinig na sinulatan ni Lopez ang Commission on Audit para sabihan itong huwag sundin ang sabpina ng Kamara na nagpapasumiti ng mga audit report nito tungkol sa confidential funds ng OVP. Sabi niya, alam daw ito ni Vice President Sara Duterte. That letter does not in any way seek to undermine the power of Congress. It is simply a request to the Commission of Audit, given that there is still an ongoing audit investigation. That's why we requested that since hindi pa naman po natatapos yung audit, hindi naman po din tama na ibibigay na muna yung ganong documents. But Attorney Lopez, that is not a call for you to make. Right? Your Honor, it was precisely because you are the agency that is being investigated. You're asking another agency not to cooperate with Congress when an ongoing investigation is happening. Hinihingan namin ng pahayag tungkol dito ang BICE. Matapos naman pagdudahan ng komite ang mga acknowledgement receipts na pirmado ng isang Mary Grace Piatos, natuon ang pansin sa dalawa pang kahina-hinala umanong acknowledgement receipts na isinumite ng Office of the Vice President at ng Department of Education bilang patunay na natanggap umano ng nakalagda ang ibinayad na pera. Parehong pirmado ng isang Coco Villamin pero magkaiba ang lagda. On the left side, with black ink, that's from the OVP. On the other side is from DepEd. Pakibasa po yan, yung pangalan din po dyan sa DepEd. Parang parehas po, Mr. Chair. Parehas po, no? Yes, Mr. Chair. It's very obvious, Mr. Chair, na hindi lang po si Mary Grace Piatos ang nakita po nating questionable. Nakikita din po natin na may mga acknowledgement receipts, Mr. Chair, na pare-pareho yung pangalan, na magkakaiba yung date, na magkakaiba yung kanilang pirma, Mr. Chair. Hindi dumalo sa pagdinig ngayong araw si Vice President Sara Duterte na dati nang nagsabing nasasayang lang ang kanyang oras dahil hindi naman daw siya tinanong nang huli siyang dumalo rito. Dati nang sinabi ng BICE na walang maling paggamit sa kanyang confidential fund. Wala pa rin sa pagdinig ang apat na opisyal ng OVP na sina Assistant Chief of Staff and Bids and Awards Committee Chair Lemuel Ortonio, Special Disbursing Officer Gina Acosta, dating DepEd Assistant Secretary Sunshine Cherry Fajarda at SDO Edward Fajarda. Lahat sila nasa official travel kaya hindi raw sila makakadalo sa pagdinig. Sabi ng mga mambabatas, nananadya ang mga ito na iwasan ang pagdinig ng komite. Ang hindi po pagdalo sa mga committee hearing ng Kongreso ay pwede pong makasuhan ng kriminal. Dahil ito po ay tinatalaga ng batas na ang pagpunta dito ay mandatory para sa mga public officials. Pero sabi ng komite, hindi nila tinanong ang BICE ng dumalo ito dahil hindi naman daw siya under oath. Makailang beses din daw nilang inibitahan ang Vice President. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Cash,
milyong-milyong pisong halaga. Yan ang natagpuan ang buksan ang mga vault na nakuha mula sa sinalakay na BPO company na Central One Bataan sa Bagak sa Bataan. Nakatutok si Salima Refran. Sa bisa ng utos ng korte, pinagubuksan ang 12 money vault sa sinalakay na BPO na Central One Bataan sa Bagak Bataan. Unang sinubukan ng code pero nabigo silang buksan. Kaya gumamit na ng hydraulic cutters at ibang equipment ng Bureau of Fire Protection para buksan ang mga ito. Bulto-bultong pera na nakaplastik pa ang nakita sa isang vault. May ibang currency pa. May mga dokumento ring nakuha. Hindi na nagbigay ng pahayag ang kinatawan ng BPO pero nakipagtulungan sila sa mga otoridad at sinaksihan pa ang pagbubukas ng vaults. 2 vault ang nauna ng binuksan ng ire ng BPO na naglalaman na mahigit 30 milyong piso. Sinaksihan ang pagbubukas ng vaults ng CIDG, AMLAC, kinatawan ng barangay at ng Central One Bataan. Sa bilang ng Anti-Money Laundering Council at ng CIDG, nasa 12 million pesos na ang laman ng 2 vault. Nagpapatuloy ngayon yung inventory ng CIDG dito sa mga laman nitong isa sa mga binuksang vault dito sa Central One Bataan. Bukod dun sa binibilang na pera ay nakakuha rin ng mga dokumento na susuriin ng mga otoridad. Sinaksihan ito ng mga kinatawan ng PAOK, CIDG, AMLAC, maging mga taga-barangay at mga taga-Central One Bataan. Ito po yung pera. Operations po ito. It's a big company employing 1,600 employees. So, this money used for operations. Again, we are here to cooperate with the authorities. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Malaking palaisipan para sa mga taga-Catanduanes kung paano babangon kasundod ng pananalasa ng super bagyong Pepito kung kailan malapit pa naman ang Kapaskuhan. Marami ang nawala ng tirahan at umaapela ng tulong. Ang sitwasyon ng mga nasalanta roon sa live na pagtutok ni Joseph Moro. Joseph. Vicky, andito tayo ngayon sa bayan ng Pandan. Isa ito dun sa hilagang bahagi, mga bayan na nasa hilagang bahagi ng probinsya ng Catanduanes. At walang ilaw pa sa ngayon. At yung ang ating mga kababayan dito ay nag-aabang pa rin ng tulong. Sa bayan ng San Andres sa kalapit ng Virac, hindi makakaila ang pinsalang dulot ng super typhoon sa probinsya. Ang mga bahay dito sa Barangay Codon ang mga bubong nilagyan ng sakong may buhangin para hindi malipad. Panorte ng Catanduanes, may ilang mga landslides kaming nakita. Papalapit ng Karamoran, bagsak ang maraming poste ng kuryente. Ang gym na gawa sa bakal sa Barangay Dariao hindi pinatawad. Nangihingi ng tulong ang barangay na maipagawa ulit ito. Yan ang evacuation center. Oh, anong bumagsak? Ano nangyari sa mga tao? Hindi na nga ano. Sa Barangay Baybay, Karamoran, mga residente nag-aabang ng tulong ang sumalubong sa amin. Ito ang naiwan ng Pepito dito sa Barangay Baybay. Halos wala na talagang natira doon sa kanilang mga bahay. Ang kailangan nila daw ngayon ay mga construction materials, mga yero, kahoy at syempre pagkain. So halos lahat dito kasi tabing dagat to, walang natira sa kanilang mga bahay at nangangailangan sila ng tulong. Sa bayan ng Pandan, mga na-recover ng mga nag-ibang bahay din nila ang ginagamit para mag-repair. Wala pa rin kuryente sa lugar at nananawagan din sila ng tulong sa pamahalaan. Vicky, ayon naman sa Office of Civil Defense o OCD, nakaschedule na yung tinatayang lampas 3,000 na mga GI sheets, mga yero yan at mga repair kits para dito sa Catanduanes. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Mga kapuso, tuloy-tuloy na ang pag-iral ng Northeast Monsoon o amihan pero dahil kauumpisa pa lamang, piling lugar lang muna ang makararanas ng epekto niyan. Sa extreme northern Luzon pa lang, umiihip ngayon pero asahan na unti-unti na itong mararamdaman sa ibang bahagi ng Luzon sa mga susunod na linggo. Bukod sa malamig na amihan, umiiral din ang easterlies o yung mainit at maalinsangang hangin. Dahil sa pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin, nabubuo naman ng shear line. Ang 3 weather systems posibleng magdala ng ulan sa ilang lugar. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, walang ulan sa halos buong bansa maliban sa Quezon, Northern at Eastern Samar pati sa Aklan. Pagsapit ng hapon, may mga kalat-kalat na pag-ulan din sa Cordillera, Mindoro Provinces, Ilocos Sur, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate.
Posible rin yan sa iba pang bahagi ng Western Visayas, ilang bahagi ng Negros Island Region, gayon din sa Samar at Leyte provinces. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan pero pwede pa yang magbago kaya magdala pa rin ng payong sakaling magka-thunderstorms. Samantala, ayon sa Pag-asa, walang bagyo na inaasahang makaka-apekto sa bansa ngayong linggo. Pero posibleng sa kalagitnaan ng susunod na linggo ay may pumasok na bagong sama ng panahon at may tsansang tumbukin ang Southern Luzon o Visayas. May tsansa pa rin itong magbago mga kapuso kaya patuloy na tumutok sa updates. Isinailalim na rin sa state of calamity ang probinsya ng Aurora dahil sa pananalasa ng superbagyong Pepito. Ang paghagupit niyan at ng iba pang naunang bagyo, bilyong-bilyong piso na ang iniwan sa infrastruktura at agrikultura. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ang kambal na ulan at hangin dala ng Super Typhoon Pepito na naranasan sa Dipakulaw, Aurora, nag-iwan ng malawakang pinsala sa kabuhayan at kabahayan ng mga residente. Nagkalat ang mga yero sa kalsada, nagtumbahan ng mga poste, habang tuluyang pinadapa ang mga puno. Ang ilang mga bahay nagkawasak-wasak na. May mga motoristang halos 3 araw na raw stranded dahil may kaling hindi madaanan dahil sa mga humambalang na puno at pagguho ng lupa. Sa ilang bayan na binayuri ng bagyo, pahirapan ng pagbangon. Dahil dito, idineklara ang state of calamity sa buong Aurora para matulungan ng mga residente sa gagawing recovery at rehabilitation sa buong lalawigan. Idineklara rin ang state of calamity sa bayan ng Tumawini sa Isabela. Sinamantala naman ng ilang magsasaka sa bayan ng San Mateo ang pagsikat ng araw para makapagtanim ng mga punlang palay. Mataas na rin ang sikat ng araw sa Lalo, Cagayan pero hindi pa rin humuhupa ang baha. Ganyan din ang sitwasyon sa Tuguegarao kaya pahirapan para sa ilang motorista ang makadaan sa mga kalsada. Sa Catanduanes kung saan unang tumama ang bagyong Pepito, hindi nakaligtas maging ang mga paaralan gaya ng Lumabaw Elementary School sa hagupit ng bagyo. Ang isa sa kanilang classroom nawasak ang kisame habang nabasa ang ilan sa mga gamit ng mga guro. Kaya panawagan nila, tulungan niyo po kami, mai-build po ulit ang aming school. Tulungan niyo po kami na makapag-start ulit. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, aabot na sa mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa infrastruktura ng pinagsamang epekto ng mga bagyong Nika, Ophel at Pepito, habang mahigit 8 milyong piso naman ang pinsala nito sa agrikultura. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Tutulong daw ang Japan sa Pilipinas pagdating sa disaster risk reduction matapos ang sunod-sunod na pananalasa ng bagyo sa bansa. Tiniyak yan ni Japan International Cooperation Agency o JICA President Dr. Tanaka Akihiko sa kanyang courtesy call kay Pangulong Bongbong Marcos kanina. Nakiramay rin si Akihiko sa mga nabiktima ng mga nagdaang bagyo, gaya ng mga nararanasan din nila sa Japan. Sa kanilang pulong, nabanggit ni Pangulong Marcos ang issue sa flood control at water management. Nagpasalamat din ang Pangulo kay Akihiko sa patuloy na kooperasyon ng JICA at pagiging anyay important partner nito sa bansa. Mga kapuso, hindi biro ang lumangoy, magbisikleta at tumakbo ng kilo-kilometrong layo. Lalo na kung may cancer na malapit sa puso at kumakalat sa baga at buto. Pero kinaya yan ng Filipino-American nurse at triathlete. Ang kwento ng kanyang paglalakbay sa pagtutok ni Rafi Tima. Sa pangangatawan ni Jonathan, tubong San Jose, Nueva Ecija, nagkoleyo sa Hawaii at nakabase ngayon sa San Francisco, California. Hindi mo akalaing may 5 taong taning na ang kanyang buhay dahil sa sakit na cancer. Mediastinal paraganglioma. Stage 4 na po siya dahil yung cancer na malapit dito sa puso ko ay kumalat na sa baga ko, pati na sa mga buto ko, mula ulo hanggang dito sa legs ko.
Marso 2022 nang ma-diagnose siyang may cancer, 15 taon matapos siyang maoperahan dahil naman sa brain tumor. Dahil kinakain ng cancer ang kanyang buto, nagka-fracture pa ang kanyang likod at kinailangan siyang operahan. Wala na raw lunas ang kanyang cancer. Meron pong therapy, radiation at saka targeted therapy na ang pinaka-goal ay stability. What's up, buddy? I'm better now. Pero dahil sa disiplina na nahubog sa pagiging triathlete ng mahigit 2 dekada, pinilit ni Jonathan good swim. Matapos gumaling sa back surgery, sumali at natapos ni Jonathan ang isang ultramarathon. Dito na raw siya nagdesisyon na sumali sa Ironman World Championship sa Hawaii na pinangarap na niyang salihan bago pa siya nagkasakit. Pero dahil sa cancer, alam ni Jonathan na mahihirapan siya sa 3.8 kilometer swim. Dahil nga po na block ng mga tumor, lumalaki yung ulo ko, yung leeg ko, pati dila ko lumalaki. Kaya lalo akong nahihirapang huminga. Pagdating ko nung sa shore, I said, just focus on your breathing and catch your breath. I heard the announcer say, I had 2 minutes to spare. Napaiyak po ako kasi dahil I realized that I now have the chance to get onto the bike and onto the run. I knew that I could do it. Your family is at the very end of that line. So that's what I was looking for. Thank God that's exactly what happened. They were there. So I clung on to that dream and I've never let go. Hanggat kakayanin ng kanyang katawan, ipagpapatuloy daw ni Jonathan ang pagsali sa mga karera para mapalakas ang kanyang katawan at makapagbigay ng inspirasyon sa mga tulad niyang lumalaban para mabuhay. There is always something that you can do for yourself and others, however difficult your life circumstances may be. It has given me this new life of giving this message of hope. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Naghain ng panukala ang Quad Committee ng Kamara para mapabilis ang pagkansela sa mga pinekeng birth certificate ng mga dayuhan. Layon po ng panukala na makansela ang mga peking birth certificate sa loob lang ng 30 araw kung merong ebidensya. Sa ilalim daw kasi ng kasalukuyang proseso, taon ang aabutin bago ito magawa. Layon din ng panukala na parusahan ang mga dayuhang may peking birth certificate, pati mga public official at pribadong individual na mapapatunayang sangkot sa iligal na proseso. Ayon kay Quadcom Chair Ace Barbers, bunga ang panukala ng mga isinagawang pagdinig sa Quadcom. Hindi na raw gagawa ng karagdagang sagot sa House Good Government and Public Accountability si Vice President Sara Duterte. Kaugnayan ang investigasyon kaugnay sa mga kaduda-duda umanong acknowledgement receipts na isinumita ng Office of the Vice President bilang patunay sa mga binayaran mula sa confidential funds nito. Gid pa ng bise, hindi pa niya nakikita ang mga sinasabing acknowledgement receipts. Hindi raw kasi dumaraan sa kanya ang mga liquidation documents. Bahala na raw ang mga kongresista sa kanilang gagawin. Hindi niya rin naman daw pinipigilan ang mga empleyado ng OVP na dumalo sa hearing dahil personal na desisyon ito. Sa tanong naman kung dadalo siya sa susunod na hearing, ang sagot ng bise, depende raw sa magiging sitwasyon. Insufficient daw and hindi nila tanggapin. So hindi na rin ako nagsabi, hindi na rin ako nag-asayang gumawa pa ng affidavit. So padayon lang sila sa ilahang debate. O padayon lang po ng bagyo sa ilahang bagyo sa pag-agi din sa ato. Wala po lang BPN dahil aatin po ba kayo sa next na hearing? Well, it remains to be seen, sir, no? Sa pagkakaroon, case-to-case basis may kung depende kung kinsay dunay madawat na invitation. Gustong ipa-verify ng Kamara sa iba't ibang ahensya ang mga kahinahinala umanong acknowledgement receipts na isinumite ng Office of the Vice President at Department of Education. Nais ng isang mambabatas na i-verify ng Philippine Statistics Authority ang mga pangalan sa acknowledgement receipts para malaman kung totoong may mga ganoong individual. Kasunod dito ng pagdududa sa acknowledgement receipts na pirmado ng isang Mary Grace Piatos. Ang mga pirma sa mga resibo na yan, nais ding ipasuri ng Kamara sa NBI at PNP. Bukod sa isang Mary Grace Piatos, napansin din sa pagdinig ang isang Kokoy Villamin na parehong pirmado ang acknowledgement receipts na isinumite ng OVP at ng DepEd pero
magkaiba ang lakda. Kinwestiyon din sa Kamara kung paano na-disburse ni dating Special Disbursing Officer o SDO ng DepEd na si Edward Fajarda ang 37 million pesos sa loob lamang ng isang araw. On February 21, 2023, or the very next day after the SDO encashed the 37.5 million in checks, lumabas po sa acknowledgement receipts that SDO Fajarda made 7 disbursements already. He traveled to these 7 places and had these 7 ARs. Did this not raise a red flag of the... It does, sir, although during our review, somehow we just accepted. If you go to the day of the first quarter that had the most disbursements, which is March 15, 2023, SDO Fajarda supposedly made 26 disbursements in the following locations: Davao del Sur, Surigao del Sur, Oriental Mindoro, Laguna, Zamboanga del Sur, Cebu, Ifugao, Antique, Batanes, Pampanga, Legazpi, Lanao del Norte, Batangas, Tarlac, Metro Manila, Samar, Davao de Oro, Agusan del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro, Laguna, Cavite, Surigao del Norte. Attorney Camora, let's give him a helicopter. I don't think he'll do that in one day. There is the physical impossibility of the delivery and encashment of the... Gustong ipa-verify ng Kamara sa iba't ibang ahensya ang mga kahinahinala umanong acknowledgement receipts na isinumite ng Office of the Vice President at Department of Education. Nais ng isang mambabatas na i-verify ng Philippine Statistics Authority ang mga pangalan sa acknowledgement receipts para malaman kung totoong may mga ganoong individual. Kasunod ito ng pagdududa sa acknowledgement receipts na pirmado ng isang Mary Grace Piatos. Ang mga pirma sa mga resibo na yan, nais ding ipasuri ng Kamara sa NBI at PNP. Bukod sa isang Mary Grace Piatos, napansin din sa pagdinig ang isang Kokoy Villamin na parehong pirmado ang acknowledgement receipts na isinumite ng OVP at ng DepEd pero magkaiba ang lakda. Kinwestiyon din sa Kamara kung paano na-disburse ni dating Special Disbursing Officer o SDO ng DepEd na si Edward Fajarda ang 37 million pesos sa loob lamang ng isang araw. On February 21, 2023, or the very next day after the SDO encashed the 37.5 million in checks, lumabas po sa acknowledgement receipts that SDO Fajarda made 7 disbursements already. He traveled to these 7 places and had these 7 ARs. Did this not raise a red flag of the... It does, sir, although during our review, somehow we just accepted. If you go to the day of the first quarter that had the most disbursements, which is March 15, 2023, SDO Fajarda supposedly made 26 disbursements in the following locations: Davao del Sur, Surigao del Sur, Oriental Mindoro, Laguna, Zamboanga del Sur, Cebu, Ifugao, Antique, Batanes, Pampanga, Legazpi, Lanao del Norte, Batangas, Tarlac, Metro Manila, Samar, Davao de Oro, Agusan del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro, Laguna, Cavite, Surigao del Norte. Attorney Camora, let's give him a helicopter. I don't think he'll do that in one day. There is the physical impossibility of the delivery and encashment of the... Kinumpirma na rin ng Indonesia ang gagawing pagpapauwi sa Pilipinas sa death row convict na si Mary Jane Veloso. Ayon kay Indonesian Chief Minister for Law and Human Rights, Yusril Iza Mahendra. Sa ilalim daw ito ng bagong polisiya ng Indonesia na transfer of prisoners. Tinanggap daw ng Pilipinas ang mga inilatag nilang kondisyon para rito. Una na riyan ang pagtanggap at paggalang sa desisyon ng kanilang korte. Pero dahil walang death penalty sa Pilipinas, oras daw na mailipat na sa Pilipinas si Veloso, nasa kapangyarihan na raw ni Pangulong Marcos na bigyan ng pardon si Veloso. Pwede raw na mabigyan na lang ng life sentence si Veloso. Igagalang din ng Indonesia ang desisyon ni Marcos na ipatupad ang batas ng Pilipinas. Nakahanap ng saya sa gitna ng unos ng ilang taga-Tacloban na nanatili sa evacuation center dahil sa bagyo. Ang kanilang paraan para tanggal bagot sa pagtutok ni Oscar Orda. It's the most elegant night in the Philippines. Going down in their gowns, here are the candidates. Ito ang Miss Evacuees 2024. Nagtagisa ng mga kandidatang mag-aaral ng University of the Philippines sa Tacloban.
Nasa dormitory sila at pina-evacuate sa University Library dahil sa bagyong Pepito. Para matanggal ang inip at pag-aalala, Rain Rain Glam Away ang drama, showcasing haute couture at curtain drape drips. Kaya nawala raw ang kanilang anxiety dahil sa eksenang talaga namang ansayate. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Heads up, Potterheads! Nasa bansa ang kambal na British actor na gumanap as Weasley twins sa Harry Potter films. Enjoy sa kanilang first time sa Pilipinas sina James and Oliver Phelps na nakapag-ikot-ikot na raw at nakatikim ng Pinoy delicacies gaya ng adobo. Grateful din ang dalawa sa warm welcome ng mga Pinoy, lalo na ng mga Potterheads. Nakilala sina James and Oliver na ginampanan ang makukulit at prankster sa Hogwarts na sina Fred and George Weasley. Kapatid nila sa series ang best friend ni Harry Potter na si Ron Weasley. Habang nasa Pilipinas, pinangunahan din ni James and Oliver ang pagpapailaw ng giant Christmas tree na inspired din sa Hogwarts. 3, 2, 1! But we're able to have a little bit of downtime this morning. We try and go where the locals go and eat what the locals eat. It's been nice trying some of the local food so far. Mga kapuso, may dagdag sa listahan na mga pwede ninyong pasyalan ngayong nalalapit na Kapaskuhan. Christmas ready na ang pasyalang ito sa Pasig, kung saan pinailawan ng isang higanteng estatwa sa taas na 60 meters na puno ng kulay ang itinuturing na isa sa pinakamataas na public art installation sa buong mundo na The Victor kung tawagin. Ang pagpapailaw mas naging espesyal pa sa mga pamaskong awiting kinanta na ilang grupo ng mga kabataan. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules, mga kapuso. 35 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.